Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Sobrang laking stress yun masyado, no? Nakaka-stress yun. Alam mo, every time na pupunta ka doon, sasabihin sa kanya ni PRD, oh, kailan mo ako papalabasin dito? Malapit ng eleksyon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, no, di na kayo kamao magbinisaya, tingala tama, bulog bukushay, avec quoi, tingala na, whatever that means. So, on that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang Grabe, no? Tapos wala man lang, alam mo yung wala man lang mga pulis na nakinig, no? Sa alam mo yung hinihingi ni PRRD. Wala talaga. Hindi talaga sila nakinig. Hindi talaga nila dinala sa isang korte. Sabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of
murder na ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede? Malaking ano din yun, yung mga witness nila na 43, sobrang laking ebidensya yun na peke pala yung dalawa nun. Hindi natin alam, no? Marami pang peke dun sa ibang nagsistand at witness din talaga. Wow. Nating gawin. Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! 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 Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Sobrang laking stress yun masyado, no? Nakaka-stress yun. Alam mo, every time na pupunta ka doon, sasabihin sa kanya ni PRD, oh, kailan mo ako papalabasin dito? Malapit ng eleksyon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home!